Hi, kamusta? Welcome sa ating tutorial. I hope you have a wonderful day. Excited ka na ba sa part 2 ng PHP operator? Kung hindi ka pa nakapanood ng part 1, maaari mo itong panoorin bago ang video na ito. Shoutout nga pala sa mga students ko sa NIPSI Limerick Campus, especially the BIS-IT students. Salamat dahil na-appreciate nyo ang tutorial na ito. Malaking tulong ito para ma-motivate ako sa paggawa ng mga tutorials. I hope someday you will become expert in the field of information technology. At sa mga subscribers natin na willing matuto, thank you so much. Maswerte ka dahil binigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo to learn something new. Just keep watching and learn. Ang video tutorial natin ngayon ay PHP assignment operator. So what is PHP assignment operator? The PHP assignment operators are used with numeric values to write a value to a variable. Pag sinabi natin na assignment operator, ito yung operator na nag-a-assign or nagpapasa ng value sa isang variable. Parang si Crush na pinapasa ka sa iba. Char! The most common assignment operator is the equal sign symbol. This one. Si equal sign symbol ay pinaka-common na assignment operator in any language. Ang purpose nito is to assign a value. Example, we have a variable x equals y. So, ibig sabihin, si y i-assign natin sa kay x. Equal sign symbol ang ginamit, pero hindi sila equal na dalawa. Parang ikaw at siya. So, kung anong value na meron si y, ay meron din si x. Pag wala na si y, ay wala ng value si x. Tama ba? Kung tawagin natin si x na wala si y, syempre wala nang ipapakita si x dahil wala na nga kayo. Example, we have the variable y equals 0 and then si y i-assign natin sa kay x. So, x equals y. Display natin yung output by using the echo and tawagin natin si x. Let us save this file and then type the file name which is assignment operator.php. Then save. So the assignment operator.php already exists. Do you want to replace it? So click yes. Open your browser, localhost /suerte and then assignment underscore operator that so ang value ng x is 0. Okay? So dahil we assign the variable y which is may value na 0 kaya 0 yung output. Okay. So let's proceed to lagyan natin ng comment. Equal the equals operator. Then we have another operator which is the plus equal operator. So ang purpose naman nito ay i-plus ang sarili kay x. Example, x underscore new equals 5. So tandaan, dapat walang duplication ng variable. Next, we have the variable ikaw equals 0. Dahil wala na nga si x, kaya wala ka na. Gagawa tayo ng operator na magdagdag ng x. Gagamitin natin ay yung plus equal sign symbol. So, ikaw plus equal, tawagin natin si x, new, semicolon, and then display si variable na ikaw. Save, go to browser, and refresh. Oops, there is an error. X, new, 5, ikaw, which is ikaw. Yan. So, tandaan, dapat yung ating variable na tatawag is correct. Save, the output is 5. Dahil si ikaw na may value na 0, and then si x new na may value na 5, and so ginamit natin si plus equal sign for the operation. So, ikaw plus equal x new. So, ang purpose ito ay plus the x new sakay ikaw na variable. And then, tinawag natin si ikaw na variable. And the output is 5. Okay? So, now let's proceed to minus equal operator. Ganon din ang proseso. Pero this time, magma-minus tayo. So, dahil marami ka ng x, babawasan natin. Let's say x2 equals 5 and then ikaw 1 equals 1. And gagamit tayo ng operator na minus equal sign symbol. x2 minus equal ikaw 1 semicolon.
echo x2. Save, go to browser, and refresh. Oops, there is an error again. The x2 variable. Okay, go to line 71. x2. So, ang error natin dito is kulang semicolon si ikaw 1. So, tandaan, wag kalimutan yung semicolon. Refresh the browser. So, we have the 54. Bakit naging 54? Kasi si 4 ay dumugtong sa 5. So, lagyan natin ang break line. Save, refresh. Okay, so we have the output of this code is 4 because we initialize the variable x2 na may value na 5 and then another variable na ikaw 1 which is ang value niya 1 and nag-execute tayo ng operator which is minus equal. So si x2 minus ikaw 1 na variable. So i-display natin yung output gamit yung echo. So that's why naging 4 ang ating output. Ayan. Okay. And the next operator will be the rest equal operator. This time, magmumultiply tayo. Dahil hanap mo na ang panghabang buhay, kaya nagmultiply kayo. Sana all may panghabang buhay. Char. Example, we have habang buhay equals 1, ikaw, 3, equal 10. Dahil nga, nahanap mo na si habang buhay, nasa level 10 ang siyahan. Kaya ang value mo ay 10. I-apply natin si asterisk equal operator. So, ikaw, asterisk equal. So, ang purpose nito is to multiply the habang buhay na variable sakay ikaw. So, what will be the output? So, pag minultiply natin ito, ikaw, 3. So, ang output is 10. Lagyan natin ng HTML tag na BR para mag-insert ng one line. Save, refresh. Ayan. 10 ang output dahil si habang buhay meron na value 1 at ikaw 3, 10. And then we multiply the ikaw na may value na 10 sakay habang buhay na may value na 1. Kaya 10 ang output. Okay, so let's add BR. Let's proceed to / equal operator. So ang purpose nito is to divide. Example, kayo equals 10. Dahil nga nag-multiply kayo, so ang value nyo ay 10. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay bigla na lang nag-iba ang lahat. May ahas na dumating kaya nag-divide kayo. Then, we have the habang buhay 1 equals 2. Dahil tinuklaw ng ahas, kaya ang value niya ay 2. So, kayo / equal habang buhay 1 semicolon. Okay, so let's call the kayo na variable. Save, go to browser and refresh. So 5 yung output dahil nga si kayo may value na 10 and then si habang buhay 1 na may value na 2. Then we execute yung operation na divide equal sign. So kayo divided by equal habang buhay 1. So, ang value ni kayo is 5. Ayan. So, again, let's create an HTML tag which is BR to insert one line. Save and let's proceed to modulus equal operator. So, ano naman ito si modulus equal operator? Ang purpose nito ay kunin ang natitirang memories. Char. Bali, kinukuha nito ang remainder sa division. Example, we have memories equals ay nasa 100 na yung memories niyo. And yung natira sa'yo is 5. Kukunin natin yung remainder or yung natitirang memories. So, gagamit tayo ng modulus equal operator. So we have the memories. Modulus equals natira. Okay? Then, let's call the memories. What will be the output of this code? So, comment down the answer below in our comment section. So, I hope may natutunan ka sa lesson natin ngayon. Kung nagustuhan mo ang video na to, please click the like, subscribe, and bell button. Kung may question ka or suggestions for the next video, this is Sir Swerte Tutorials.
Maswerte ang may alam. For more videos, click the subscribe button para updated ka sa mga latest video tutorials. I-click lang ang notification bell. God bless you. See you in the next video. Goodbye.